Dominant Protector. Credit to the author. 5,441-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Una, maraming espiritong halimaw ang may ugali na gumalaw sa gabi, at madali silang makasalubong kung gumagalaw sila sa oras na ito. Pangalawa, ang kanilang pandama ay naharangan sa gabi, kaya kahit na may panganib, mahirap itong matukoy, at madaling makasalubong ang isang bakal na plato. Gayunpaman, hindi ito naging problema para kay Terence. Ang kanyang kakayahang makaramdam ng kahit ano ay sapat na, at hanggat hindi ito kusang loob, 100% siyang sigurado na maiiwasan niya ang lahat ng panganib. Siyempre, sa kanyang sitwasyon, malamang na walang anumang tunay na panganib sa buong sinaunang mundo ng martial arts, at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Walang hilig si Terence sa panggagaya ng mga alimango, hanggat hindi sila umiikot ng malaki, siya ang magkukusa na umiwas sa mga spirit beast na nakaharang sa kanilang daan. Dahil ang isang lalaking katulad niya na halos mabuksan na ang mapa ang nangunguna, natural na maayos ang paglalakbay ng grupo. Dumating ang hapon kinabukasan sa isang kisap mata, at malapit nang makahanap ng lilam si Terence para makapagpahinga nang biglang umiyak si Jingze. Maayos naman siya kanina, pero sa isang kisap mata, nababalot siya ng pawis. Biglang nanlamig ng husto ang kanyang katawan at pagkatapos ay uminit ng husto, na parang nanginginig. Gamulong pa siya sa lupa sa sakit, walang tigil na umiiyak. Kuya Jingze. Natarante si Tudor. Hindi siya natuwa sa ginawa ni Jingze kagabi, pero matagal na silang magkaibigan. Hindi niya kayang makita itong ganito, pero wala siyang ibang magawa. Humarap siya kay Terence at sinabing, Kuya Linford, may maitutulong ka ba? Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Terence nang nakakunot ang noo. Hindi man lang siya nakikisama sa mga taong maruruming tao tulad nito dati, at medyo inaasar pa niya sila, pero ngayong mas mataas na ang antas niya, mas bukas na ang isip niya. Ako. Pakiramdam ko ay may gumagalaw sa tiyan ko. Maraming bagay ang gumagalaw. Napaungol si Jingze sa sakit. Lumapit si Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para suriin ang katawan ng lalaki. Nagulat siya, tumpak nga ang sinabi ng lalaki, mayroong isang malaking tambak ng mga itim na kulisap sa kanyang katawan, pawang mga batang itim na kulisap. Hindi naman ito gaanong kapansin-pansin sa panlabas na anyo, ngunit nakakagulat ang kakayahang makita ang mga bagay-bagay. Kahit na ganito ang karanasan ni Terence, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkasuklam. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kakaiba. Nang atakihin si Jingze ng mga itim na kulisap, bagamat may mga itim na kulisap na pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga organo sa mukha at mga butas, ang maliliit na kristal ng apoy mula sa mabangis na apoy na 1,000 sumasabog na kamao ay tumagos din. Sa teorya, dapat ay napatna ang lahat ng itim na kulisap ngayon. Ang mainit na enerhiya ay walang gaanong epekto sa practitioner na nasa ilalim ng kontrol ni Terence, ngunit ang pagpatay sa mga itim na kulisap ay hindi dapat maging problema. Nang makita ang pagkunot ng noo ni Terence, naisip ni Tudor na ayaw siyang iligtas ni Terence kaya mabilis siyang nagmakaawa, Kuya Linford, alam kong pinipilit ko lang, pero kaibigan ko siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Wala akong maibibigay na kapalit, maliban sa sekretong sinabi ko sa iyo noon. Kung gusto mo ito, hayaan mong pagsilbihan kita ng hindi kumukurap. Tumingin si Terence sa kanya at mahinang sinabi, ang katawan niya ngayon ay puno ng mga uod ng itim na insekto. Ulod ng itim na kulisap. Nagulat si Tudor, ngunit mabilis siyang tumugon at sinabing, itinurok ito ng ilusyonaryong kulisap na iyon. Sinasabing pagkatapos kagatin ng ilusyonaryong kulisap ang biktima, hindi nito direktang lalasunin ang biktima hanggang sa mamatay. Sa halip, mangintlog ito sa katawan ng biktima. Hindi ko inaasahan na mapisa ito ng ganito kabilis. Humarap si Terence sa tahimik na si Chingfeng. Meron ka rin yan, di ba? Ako. Natigilan si Chingfeng. Nagmamalaki pa rin siya sa kanyang puso, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ito. Hindi ko ninakaw ang prutas ng espirito kagabi at hindi ako kinagat ng anumang ilusyonaryong insekto, paano ako magkakaroon nito? Ganoon ba? Pero hindi ba't natusok ka rin tulad niya kahapon? Paalala ni Terence nang may bahagyang ngiti. Ito.
Naalala lang ito ni Qingfeng, at sa kanya naramdaman na nagsisimula na ring gumalaw ang kanyang katawan. Hindi naman ito puro psikolohikal na epekto, pero mayroon talagang uod ng itim na kulisap na gumagapang. Mas magaan ang kanyang kasalukuyang mga sintomas kaysa kay Jingze, kaya hindi naman siya nasa ganoong kalungkot na kalagayan na para bang gumugulong-gulong na lang siya sa lupa. Gayunpaman, kung hindi siya magagamot sa oras, mauuwi siya sa parehong kalagayan sa kalaunan. Tulong. Kuya Linford, iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo na iligtas mo kami. Mabilis na humingi ng tulong ang dalawa kay Terence. Sa sandaling ito, si Terence na lang ang tanging makapagliligtas ng kanilang buhay. Sa emosyonal na pag-uusap, ayaw talaga silang tulungan ni Terence, hindi sila ang tamang tao para tulungan, at wala siyang pakialam kung hayaan na lang niya sila sa sarili nilang mga ginagawa. Pero hindi niya matiis ang patuloy na pagmamakaawa ni Tudor, at sa wakas ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang proseso ng pagsadyap ay hindi naman talaga komplikado. Ang mga uod ng itim na insekto sa kanilang mga katawan ay talagang nakakagulat at nagpapamanhid sa anit ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa kanilang matinding takot sa apoy, kailangan lang nilang gumamit ng uri ng apoy na Zinchi para mapatay ang mga ito. Gayunpaman, ito ay simple lamang sa teorya. Sa katotohanan, ito ay lubhang mahirap. Dapat malaman na napakahirap para sa Zinchi ng magkaibang cultivator na magsama-sama. Kahit na sila ay kabilang sa iisang elemento, lubhang mapanganib para sa Zinchi ng isang tagalabas na makapasok sa katawan. Kung mayroong tunggalian sa pagitan ng Zinchi ng dalawang magkaibang cultivator, ang isang pagkakamali lamang ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng dulo ng mga meridian, lalo na ang katotohanan na sila ay hindi kabilang sa iisang elemento. Bukod pa ito, kahit na kaya nilang sugpuin ang tunggalian ng Zinchi, isa pang malaking problema kung paano masisiguro na hindi masasaktan ang dalawa habang inaalis ang mga uod ng itim na bulate. Kaya, madaling sabihin ang bagay na ito, ngunit kahit ang pinakahusay na doktor ay maaari lamang sumimangot at umiling kapag nahaharap sa problemang ito. Mabuti na lang at nakilala nila si Terence. Hindi isang tunay na doktor si Terence, ngunit isa siyang eksperto sa larangang ito, lalo na't taglay niya ang makapangyarihang purong chi. Halos nasa tugatog na ang kontrol niya sa kanyang purong chi matapos marating ng kanyang Yuan Shen ang kalagitnaan ng misteryosong ascension. Hindi nagtagal, madaling natanggal ni Terence ang lahat ng larva ng itim na insekto sa kanilang mga katawan. Sina Jingze at Qingfeng ay parehong halos paralisado sa lupa, na parang malapit ng mamatay sa pagod. Malubha na ang natamo ng dalawa noon, ngunit nakatuon lamang sila sa mga bunga ng kamalayan, kaya pinilit nilang pigilan ang mga pinsala. Pagkatapos ng paggamot kay Terence, nagsimulang lumitaw ang mga epekto ng pagkapagod, at normal na lang ang pagkahapo. Maraming salamat sa tulong ni Kuya Linford, lubos kaming nagpapasalamat. Dali-daling tumingin si Tudor sa kanilang dalawa at nagpasalamat. Hindi ko masabi kung gaano ako kasabik. Hindi ko masabi kung gaano ako kasabik. Napilitan sina Jingze at Qingfeng na bumangon at ipahayag ang kanilang pasasalamat. Bakas din sa kanilang mga mukha ang kaunting pagkapahiya at pagkakasala. Nabulag sila ng kasakiman at hindi nakinig sa payo ni Terence dati, at ngayon ay kinailangan nilang umasa kay Terence para mapanatili ang kanilang buhay. 2 beses na silang nailigtas. 5,442. Kahit sinong normal na tao ay lubos na magpapasalamat, at silang dalawa ay hindi naiiba. Wala lang yun, maliit na bagay lang yun. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kamay niya, hindi seryoso ang kanilang pasasalamat. Kakaiba na ngayon ang panghuhusga ni Terence sa mga tao. Ang dalawang ito, lalo na si Jingze, ay masyadong sakam at may masasamang ugali. Kung tungkol naman kay Qingfeng, nagawa pa rin niyang makipagsabuatan sa kanila matapos siyang lokohin ng kabilang panig. Malinaw na pareho silang madilim ang puso at hindi mabubuting tao. Kaya ang kanilang mumurahing pasasalamat ay walang kahulugan. Nang makita ang malamig na ekspresyon ni Terence, nagpalitan ng tingin ang dalawa kay Tudor at naupo upang magpahinga. Terena, tawag ni Terence kina Wuking at Tudor. Halata na ayaw na niyang sumunod sa kanila sina Jingze at Qingfeng. Wala na silang gaanong relasyon, bukod pa sa kanilang masamang ugali. Hindi lang sila makakatulong, lalo lang nilang pipalalain ang sitwasyon. Bakit niya sila isasama? Pagkatapos niyang magsalita, agad na nagpumilit na tumayo sina Jingze at Qingfeng.
Ang isla ng ahas ay puno ng panganib, at kung mananatili silang mag-isa rito sa kanilang kalagayan, maaaring maisip ang mga kahihinatnan. Mula sa kanilang pananaw, dahil handa si Terence na iligtas sila ng 2 beses, nangangahulugan ito na malamang na isa siyang mabuting tao. Hanggat sila ay makakapal ang balat at sumusunod sa kanya ng malapitan, hindi sila magiging pag-alit. Kung ikukumpara sa buhay niya, walang-wala ang mukha niya. Hindi napigilan ni Woking ang pagkunot ng noo. Sa tingin niya, ang isang malubhang na sugatan na Tudor ay isang pabigat na. Ayos lang iyon, dahil si Tudor ay isang mabuting tao naman. Mabuti na lang at hindi siya nakakainis. Pero magkaiba sina Jingze at Chingfeng. Kung hindi dahil sa kagandahang loob ni Terence, si Woking ay magiging 2 hugis tao na eskultura ng yelo kung siya ang nasa lugar niya. Masyado silang makapal ang balat para subukang mandaye sa oras na ito. Masyado silang walang kabusugan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tudor nang makita niya ito. Nasa isang napaka-awkward at mahirap na sitwasyon siya sa mga sandaling iyon. Matapos mag-isip sandali, mabilis siyang humakbang para ayusin ang sitwasyon. Kuya Jingze, Kuya Chingfeng, pareho kayong nasugatan. Bakit hindi muna kayo maghanap ng ligtas at tagong lugar para magpahinga? Babalik ako rito para makipagkita sa inyong dalawa sa loob ng 2 araw. Paano kung lumabas tayo ng magkasama? Ito ang pinakaangkop na solusyon na naiisip niya. Hindi niya maaaring baliwalain na lang ang kanyang 2 kaibigan, ngunit hindi rin niya maaaring patuloy na manggulo kay Terence. Bagamat medyo mapanganib pa rin ito para kina Jingze at Chingfeng, mas ligtas pa rin ito kaysa sa pagtakbo ng may mga pinsala. Kailangan lang nilang maging mas alerto. Kumusta ka naman? Tanong ni Jingze kahit alam na niya ang sagot. Ako. Napakamot si Tudor sa kanyang ulo. Sa lohikal na pagsasalita, kung alam niyang magiging pabigat lamang siya sa iba, tiyak na mananatili siya kina Jingze at Chingfeng. Kung mas marami silang suporta, mas malaki ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nangako na siya kay Terence noon, at bago niya tinupad ang kanyang pangako, ang magagawa na lamang niya ay ang patuloy na pagsunod kay Terence. Kapatid na Tudor, may gagawin ka bang malaking bagay sa kanila? Medyo matigas na tanong ni Jingze. Kung walang importanteng bagay, pwede niyang samantalahin ang pagkakataon para yayain si Tudor na manatili, isang klasikong kaso ng paghila sa isang tao pababa. Kung talagang may importanteng bagay, pwede siyang magpatuloy sa pagtatanong ng ilan pang mga tanong. Marahil ay makakahanap siya ng pagkakataon. Hindi nagsalita si Chingfeng, ngunit ang parehong tanong ay makikita sa kanyang mukha. Hinihintay niya ang sagot ni Tudor. Umiling si Terence sa pangyayari. Si Tudor ang nakakilala ng maling tao. Isa siyang marangal na tao, ngunit nakipagkaibigan siya sa mga maitim at tusong lalaking ito. Malamang ay marami na siyang pinagdaanan noon. Hindi naman talaga malaking bagay iyon. Nangako lang ako kay Kuya Linford kahapon. Gusto kong malaman ang sikreto ng isla ng kataas-taasang ahas na natuklasan ko noon bilang kapalit ng kanyang nakapagliligtas na biyaya. Matapat na sabi ni Tudor. Ang sikreto ng mataas na isla ng ahas. Anong sikreto? Nagmamadaling tanong nilang dalawa. Nagningning ang kanilang mga mata nang marinig ang salitang ito. Anumang sikreto sa ganitong uri ng lugar ay karaniwang may kinalaman sa mga materyal na makalangit at mga kayamanan sa lupa. Dahil seryosong sinabi ito ni Tudor, nangangahulugan ito na ang sikretong ito ay tiyak na hindi simple. Kahit na hindi ito maihahambing sa pinaka-iconic na spiritual na prutas sa isla ng ahas, hindi gaanong malaki ang pagkakaiba sa antas. Ito. Hindi tanga si Tudor. Dahil isa itong sikreto, hindi niya ito basta-basta sasabihin sa iba. Bagamat hindi itinatago ng kanyang matapat na personalidad ang mga bagay-bagay sa kanyang mga kaibigan, ang problema ay nangako na siya kay Terence. Ano kaya ang iisipin ni Terence kung ibunyag niya ito kina Jingze at Chingfeng? Tudor, hindi mo kailangang mahiya. Casual lang ang tanong namin. Huwag mo nang isipin pa. Napakaunawain ni Chingfeng. Mapagkunwari. Nagmura si Jingze sa kanyang puso. Dahil sa pagkakaintindi niya kay Chingfeng, 100% siyang sigurado na nagpapanggap lang ang lalaking ito. Ang tunay niyang intensyon ay tiyak na mahukay ang sikreto ng isla ng ahas at kunin ito para sa kanyang sarili. Kahit nagrereklamo si Jingze sa sarili, sumang-ayon pa rin siya sa unang tingin, tama.
Matagal na tayong magkakapatid at magkaibigan. Paano ka namin mahihirapan, Tudor? Hindi mo naman kailangang masyadong isipin. Nang sabihin ito ng dalawa, agad na naantig si Tudor at sinabing, salamat sa iyong pag-unawa. Gayunpaman, ang sikretong ito na tinutukoy ko ay isang bagay na hindi ko inaasahan na natuklasan ko sa isang sinaunang libro. Hindi pa ito napapatunayan, kaya ayokong sabihin ito ng basta-basta. Kung isa lamang itong walang batayan na tsismis, hindi ba't malaking kahihiyan iyon? Dahil nakatala ito sa mga sinaunang aklat, paano ito masasabing tsismis lamang? Hindi sumuko si Jing at sinubukang magpaliwanag ng palihim. Hindi ito masyadong detalyado, at walang ibang sinaunang tala na sumusuporta rito. Wala pa akong naririnig na anumang tsismis tungkol dito, kaya sa palagay ko ay hindi ito lubos na kapanipaniwala. Seryoso ang ekspresyon ni Tudor habang naaalala ang nabasa niya sa mga sinaunang aklat. Mapapahiya siyang harapin si Terence kung mapatunayang tsismis lamang ito. Anong klaseng tsismis yan? Tanong ni Ching Feng. Nabasa ko sa isang sinaunang aklat na dahil ang isla ng kataas-taasang ahas ay binago mula sa sinaunang kataas-taasang ahas, mula sa ibabaw, mukhang kompleto ang ulo, katawan, at buntot ng kataas-taasang ahas. Kung gayon, dapat ay mayroon din itong napakahalagang bahagi na siyang tiyan nito. At sa loob ng tiyan ng isla ng kataas-taasang ahas ay nakatago ang tunay na diwa ng isla ng kataas-taasang ahas, na siyang pinagmumulan ng lahat ng bunga ng kamalayang espiritual, ang puso ng bunga ng kamalayang espiritual. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Tudor na matuwa. Hindi ito kakaiba. Kung totoo ang lahat ng ito, ang sinumang normal na tao ay matutuwa pagkatapos marinig ito. Ang puso ng espiritual na prutas. Nagulat ang lahat, kasama na si Terence, nang marinig ito. 5,443. Tama, ito ang puso ng espiritual na prutas. Ayon sa sinaunang aklat, ang epekto nito ay hindi bababa sa katumbas ng 5 espiritual na prutas, o higit pa. Kapag napitis na ito, lahat ng asensya ng isla ng ahas ay mapuputol, at wala ng espiritual na prutas sa hinaharap, paliwanag ni Tudor. Mayroon talagang napakabanal na bagay. Muling nagliwanag ang mga mata ni Jingze, at hindi napigilan ni Ching Feng ang paglaway. Para sa kanila, ang isang ordinaryong espiritual na prutas ay sapat ng nakakaakit, lalo na ang puso ng espiritual na prutas. Kahit si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng tuwa nang marinig niya ito, lalo na ang mga ito. Masakit ang ulo niya kung paano haharapin ang siyam na tumor ngayon, at ang prutas na nasa kanyang mga bisig ay malinaw na hindi sapat. Kung makukuha niya ang puso ng prutas, maaaring mabuhay siyang muli. Nang makita ang mga tinginan ng lahat na may interes, alam ni Tudor na nagkamali siya ng dila. Mabilis niya silang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi pa napapatunayan ang sinabi ko, bukod pa sa puso ng spirit sense fruit, maging ang tiyan ng ahas ay hindi pa rin alam, kaya huwag masyadong umasa. Tsismis man o hindi ba tayo makakahanap ng paraan para mapatunayan ito? Tuwang-tuwa si Jingze. Nang makitang nag-aalangan magsalita si Tudor, mabilis siyang sumuntok habang mainit pa ang plancha. Tudor, sa estilo mo ng pag-alam sa tunay na nangyayari, naniniwala akong may paraan ka para mapatunayan ito. Tama ba ako? Mayroon akong ilang mga ideya. Maingat kong pinag-aralan ang mapa ng isla ng ahas. Kung talagang may tiyan ang ahas, malamang na ang pasukan nito ay nasa ulo ng ahas. Kaya, hanggat mapatunayan natin ito, naniniwala akong makakabuo tayo ng conclusion kung talagang umiiral ang puso ng spirit sense fruit, walang pag-aalinlangang sabi ni Tudor. Nagsimulang kumunot ang noo ni Wooking nang marinig ito, at walang ekspresyon niyang tinitigan si Tudor. Dahil ang sikretong ito ay isang gantimpala para kay Boss Terence, hindi ito maaaring ibunyag ni Tudor kahit kanino hanggat hindi niya nakukuha ang pagsang-ayon ni Boss Terence. Kung hindi, hula lamang ito, at kung ikakalat man ito, ano ang magiging halaga nito? Ang tusong lalaking ito. Sa paningin ni Wooking, lalong lumala ang imahe ni Tudor. Naniniwala siyang hindi naman ganoon katanga si Tudor para hindi makaisip ng ganoong kalaking bagay. Halatang wala siyang kabusugan, sinasamantala ang pagkakataon para makinabang ang dalawa niyang tinatawag na kaibigan. Hindi maiwasan ni Tudor na makaramdam ng pagkakasala. May intensyon nga siya, at hindi nararapat na sabihin ito, ngunit maingat niyang tiningnan ang mukha ni Terence bago ito sabihin.
Sinabi niya lamang ito nang may pag-aalinlangan matapos makitang wala namang intensyon si Terence na pigilan siya. Sa isang banda, si Terence ang kanyang tagapagligtas, at sa kabilang banda, ito ay isang kaibigan na nakilala niya sa loob ng maraming taon. Nalubog siya sa isang problema. Napag-usapan na, wala talagang pakialam si Terence tungkol dito. Hindi naman talaga banta sa kanya ang pagsasama nina Jingze at Chingfeng, at dahil ito ay isang sekretong natuklasan ni Tudor, kahit sabihin niyang gagamitin niya ang sekretong ito para makaganti sa kanya, hindi niya sinabing hindi niya ito maaaring sabihin kahit kanino. Isa pa, kahit na dahil lang sa kagandahang asal, hindi magandang pigilan siya. Si Terence ay isang makatwirang tao sa bagay na ito. Ang ulo ng ahas. Masyadong mapanganib ang lugar na iyon, at malubhang nasugatan ako rito. Mukhang makikipaghiwalay na lang ako sa inyo, Tudor. Puno ng panghihinayang ang tono ni Jingze. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sasabihin ni Tudor, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at nagpaalam. Ang mga bundok ay hindi kailanman magbabago, at ang mga ilog ay dadaloy magpakailanman. Magkikita tayong muli, mag-ingat ka. Kuya Jingze, mag-ingat ka. Nagmamadaling binati ni Tudor ang lalaki at tulalang pinagmasdan si Jingze habang tumalikod at umalis. Talagang nagulat siya na ganoon kabilis umalis si Jingze. Pero kung iisipin, makatuwiran naman. Lahat ay pumunta rito para sa espiritual na prutas, ngunit ngayon, hindi lamang sila walang nakuha, kundi malubhang nasugatan din sila at muntik nang mawala ng buhay. Kung siya ang nasa posisyon ni Jingze, malamang ay binitawan na niya ito. Kung hindi, gaano man niya kagusto ang espiritual na prutas, wala siyang magagawa. Dahil marunong bumangon at bumitaw, si Kuya Jingze ay tunay na isang malaya at madaling tao. Hindi napigilan ni Tudor ang pagpuri. Muntik nang humagalpak ng tawa si Terence, akala niya'y sarkastiko lang ang sinasabi ng lalaki. Tiningnan niya ang ekspresyon ng lalaki at napagtanto niyang tila totoo nga ito. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Hindi lang basta masamang tao ang lalaking ito, tapat pa rin siya hanggang sa puntong wala nang babalikan. Isang payo. Gumawa ng mas kaunting mga kaibigan na tulad nito sa hinaharap. Sa ganoong paraan, mabubuhay ka ng mas matagal. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay, sabi ni Terence, habang nakatingin sa likod ni Jingze na may pagkatuwa. Si Tudor ay nalilito. Tumanggaw si Chingfeng, na nasa tabi niya, at makahulugang sinabi, tama si Brother Linford. Pinapayuhan kita na layuan mo siya sa hinaharap. Kung hindi, mamamatay ka talaga. Bakit ko naman gagawin? Nagulat si Tudor. Masyadong mababaw ang mga sinabi ni Terence para paniwalaan niya. Maaari niyang piliing huwag itong paniwalaan, ngunit ngayong sinabi na ito ni Chingfeng, kailangan niya itong seryosohin. Pagdating sa pagkakaibigan, mas nauna pa niyang nakilala si Chingfeng kaysa kay Jingze. Tudor, magaling ka sa lahat ng bagay, pero masyado kang simple at prangka. Umiling si Chingfeng habang nakangiti ng mapait. Kumunat ang noo ni Tudor at sandaling natahimik. Ibang bagay ang pagiging matapat, pero hindi siya tanga. Matagal na niyang napansin na may mali sa pagitan ni Chingfeng at Jingze. Gayunpaman, naroon sina Terence at Woking, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong ng pribado. Matagal na silang magkaibigan. Sa kanyang palagay, kahit na magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, ayos lang iyon basta't napag-usapan nila ito. Ngunit nang tingnan niya si Chingfeng, bigla niyang naramdaman na hindi pala ganoon ka-simple ang mga bagay-bagay. Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Tudor. Wala naman yun masyado. Noong tumatakbo ako para iligtas ang buhay ko kahapon, bigla akong sinaksak ni Jingze gamit ang kanyang espada. Kalmado ang tono ni Chingfeng, ngunit hindi maitago ang puot sa kanyang mga mata. Kanina pa niya ito pinipigilan, ngunit hindi ito isang maliit na bagay na madaling matakpan. Habang palalim ang pagkakabaon niya rito, lalo siyang lalakas ang puot na mararamdaman niya. Mayroon talagang ganoong bagay. Sa wakas ay napagtanto ni Tudor ang kaseryosohan ng bagay na ito. Nakita niya mismo ang eksena kahapon. Madali niyang nahulaan ang intensyon ni Jingze sa pag-atake kay Chingfeng gamit ang kanyang espada. Sandali, hindi ito matanggap ni Tudor. Ang mabuting kaibigan na nabuo niya ng buong puso sa loob ng maraming taon ay isa palang halimaw na nagkatawang tao. Paano niya ito matatanggap?
Hindi mo maaaring husgahan ang isang libro batay sa pabalat nito. Tinuruan na kita ng leksyon sa pagkakataong ito, pero hindi naman ito masama, mahinang sabi ni Terence. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, maaaring si Tudor ang itinulak ni Jingze hanggang sa mamatay, at maaaring walang katulad ni Terence na tutulong sa kanya. Maaaring namatay na lang siya. 5,444. Sumulyap si Terence kay Chingfeng habang nagsasalita. Base sa kanyang mga obserbasyon, ang lalaki ay hindi kasing sama ni Jingze, ngunit hindi rin siya mabuting tao. Isa siyang taong may masamang loob at maaaring ipagpalit si Tudor anumang oras. Isang kasalanan ang makipagkaibigan sa dalawang ito. Siguro, malungkot ang pakiramdam ni Tudor, at hindi niya mapigil ang mapait na ngumiti. Sige, magpatuloy na tayo sa ating paglalakbay. Walang oras si Terence para manatili at malungkot kasama niya. Pinangunahan niya ang grupo papunta sa ulo ng ahas. Kung tungkol naman kay Chingfeng, wala siyang pakialam kung sumunod siya. Sa kabilang banda, hindi naman talaga umalis si Jingze sa isla ng ahas matapos iwan sina Terence at ang iba pa. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, medyo mapanganib para sa kanya na bumalik ng mag-isa. Kahit papaano, kailangan niyang mahanap ng isang nakatago at ligtas na lugar para makapagpahinga. Higit sa lahat, ayaw niyang umalis sa isla ng ahas nang walang dala. Matapos makinig sa haka-haka ni Tudor ngayon lang, kahit ang isang normal na tao ay hindi handang umalis, lalo na ang isang taong nabubulag ng kasakiman tulad ni Jingze. Hindi lang niya gusto ang espiritual na prutas, kundi gusto rin niya ang maalamat na puso ng espiritual na prutas. Ang problema ay wala siyang lakas para gawin ito. Alam ni Jingze na kung patuloy niyang susundan si Terence, kahit na matagpuan niya ang puso ng espiritual na prutas, hindi siya makakakuha ng bahagi. Pag-aaksaya lamang ito ng oras. Ang tanging paraan ay hanapin ang tinatawag na tiyan ng ahas bago pa man gumawa ng kahit ano sina Terence at Tudor. Saka lamang nila magkakaroon ng pagkakataong makuha ang puso ng prutas. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay ang kanyang lakas ay hindi sapat, malayong malayo sa sapat. Dahil sa lakas niya ngayon, lalo na ang puso ng espiritual na prutas, hindi niya man lang magawang maabot ang ulo ng ahas. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Jingze na humingi agad ng tulong. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng isla ng ahas, hindi madaling makahanap ng katulong. Nakasalalay ito sa swerte. Kung masama ang swerte ng isang tao, gaano man kalawak ang kanyang network, ito ay magiging walang kabuluhan. Maganda ang swerte ni Jingze. Hindi nagtagal, may nakilala siyang pamilyar na mukha. Ito ang nakababatang pinsan ni Tudor na si Oliver. Matapos ang maraming taon na pagiging magkaibigan ni Tudor, natural na nakilala ni Jingze si Oliver, at natural din na nakilala ni Oliver si Jingze. Bagamat hindi sila gaanong nag-ugnayan, masasabing sila ay mga ibong may balahibo. Maganda ang kanilang relasyon. Kahit na hindi sila matalik na magkaibigan, kahit papaano ay matagal na silang magkakilala. Ikaw pala. Agad na napuno ng pag-aalala ang mukha ni Oliver. Nakonsensya siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya nagawang patayin si Tudor sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ngayong nakilala na niya ang matalik na kaibigan ni Tudor sa loob ng maraming taon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi alam ni Jingze ang tungkol dito, at labis siyang natuwa nang makita ito. Oliver, ang tagal nating hindi nagkita. Oo, ang tagal nating hindi nagkita. Nag-iingat pa rin si Oliver. Huwag kang kabahan. Kahit maganda ang relasyon namin ng pinsan mo, hindi ibig sabihin na kailangan kong pumanig sa kanya. Maituturing tayong magkapareho ng ugali, kaya sa tingin ko dapat tayong maging mas mabuting magkaibigan, hindi ba? Nakangiting sabi ni Jingze. Alam na alam niya ang mapagkompetensyang relasyon sa pagitan ng dalawang magpinsang ito. Nahulaan pa niya na hindi magsasakripisyo si Oliver ng anumang gastos para maalis si Tudor. Si Tudor ay isang handa ng kakampi. Ang tanging nakakalungkot lang ay masyadong mababa ang lakas ng taong ito. Nasa tugatog na siya ng huling yugto ng pundasyon ng kaharian at hindi na dapat banggitin pa. Gayunpaman, sa pagkakaalam niya, ginamit ng ama ni Oliver ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para makakuha ng maraming makapangyarihang trump card para sa kanyang minamahal na anak, kaya hindi siya dapat maliitin.
May katuturan ang mga sinabi ni Kuya Jingze. Agad na tumawa si Oliver. Alam na alam niyang hindi mabuting tao ang kabilang panig at nasa iisang panig lang sila. Nakahinga siya ng maluwag at agad na nagtanong, mukhang nasaktan ka ng husto. Saan ka pupunta? Naghahanda na akong umalis sa isla ng kataas-taasang ahas, bakit hindi tayo magkasama? Sinadyang tanong ni Jingze. Ito. Medyo nag-alangan si Oliver. Magandang ideya sana na lumabas silang dalawa, pero ayaw talaga niyang sumuko. Kung papayagan si Tudor na bumalik sa pamilyang Chu ng Nakajima, magiging malaking problema ito para sa kanya. Kaya naman, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maalis ang mga ugat. Sa kasamaang palad, naranasan din niya ang parehong sitwasyon ni Jingze, hindi siya sapat ang lakas. Mukhang may hindi ka pa tapos na gawain. Kakahiwalay ko lang sa daan ng langit. Bakit hindi mo na lang makipagkita sa mga pinsan mo? Patuloy ni Jingze. Nasaan siya? Nagliwanag ang mga mata ni Oliver. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay papunta na siya ngayon sa ulo ng ahas. May alam akong maliit na daan. Bakit hindi tayo dumaan sa shortcut at hintayin siya roon? Sinubukan ni Jingze na akitin si Tudor palabas. Sa ngayon, ayaw niyang ibunyag ang impormasyon tungkol sa puso ng demonyong prutas sa kabilang panig. Gusto lang niyang gamitin si Tudor bilang pagkukunwari para akitin ang kabilang panig na sumama sa kanya. Alam mo bang haharapin ko siya? Sinabi ba niya sa iyo ang lahat? Kumunat ang noo ni Oliver habang nakatingin sa kanya. Siyempre hindi. Simula nang magkita sila ni Tudor, hindi niya ito nabanggit kailanman. Nanghuhula lamang si Jingze, at ang reaksyon ni Oliver ang nagbigay sa kanya ng sagot. Mahalaga ba kung sabihin niya sa akin o hindi? Ngumiti si Jingze ngunit hindi sumagot. Sa halip, sinabi niya sa isang nakakaakit na tono, sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay ay magkaroon tayo ng espasyo para magtulungan. O wala ka na bang ibang iniisip tungkol kay Tudor ngayon at handa ka nang tanggapin ang kapalaran at bumalik sa Nakajima? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Maingat na tiningnan siya ni Oliver at naghihinalang nagtanong, sa loob ng maraming taon ng pagkakaibigan ninyo, maaari kayang nagkahiwalay na kayo dahil sa pakikipagtulungan ninyo sa akin. Hindi naman yan palaging totoo. Nakikipagtulungan lang ako sa iyo para makuha ang kailangan natin. Umiling si Jingze. Sabihin mo nga ng detalyado, paano natin kukunin ang bawat isa sa atin. Malinaw na hindi madaling lokohin si Oliver. Pareho lang silang uri ng tao. Kung hindi sila magtatanong ng malinaw ng maaga, malaki ang posibilidad na magamit sila ng kabilang panig. O para maging mas tumpak, ang kooperasyon sa pagitan ng dalawa ay para sa isa't isa. Ito ay nakasalalay lamang sa kung gaano nila ginagamit ang isa't isa. Nagatubili sandali si Jingze. Alam niyang matatagalan pa bago niya magamit ang mga walang kabuluhang salita ni Oliver. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Tudor na mayroong isang napakamahiwagang tiyan ng ahas sa ilalim ng Supreme Snake Island, at ang puso ng espiritual na prutas, na kilala bilang pinagmumulan ng lahat ng espiritual na prutas, ay naroon. Ang pasukan sa tiyan ng ahas na ito ay malamang nasa ulo ng ahas. Gusto ko silang iwanan at subukan ang aking swerte. Ang puso ng espiritual na prutas. Nagliwanag ang mga mata ni Oliver. Kahit hindi niya alam kung ano talaga iyon, alam niya mula sa pangalan nito na mahalaga ito. Interesado ka ba? Tanong ni Jingze kahit alam na niya ang sagot. Siyempre, pero paano natin ito hahatiin? Kahit ang pagkakaroon ng puso ng prutas ng kamalayang espiritual ay hindi pa rin alam, ngunit sinimulan na nilang dalawa ang pag-uusap tungkol sa isyu ng paghahati ng mga nasamsam. Hahatiin natin ito ng pantay. Diretso ang sagot ni Jingze, ngunit mahirap sabihin kung gaano siya kasinsero. 5,445. Sige, sabi niya. Matigas na sumang-ayon si Oliver. Kahit na naglalaway siya sa tinatawag na puso ng espiritual na prutas, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang pakikitungo kay Tudor. Hanggat may pagkakataong patayin si Tudor, tiyak na papayag siya. Nakakasya. Tuwang-tuwa si Jingze. Mayroon siyang shortcut papunta sa ulo ng ahas, at kahit na may panganib sa daan, hindi naman ito lubos na maiiwasan. Ang tanging kulang sa kanya ay isang malakas na katulong.
Kung hindi, kahit na matagpuan niya ang puso ng prutas, hindi niya ito makukuha kay Terence at sa kanyang grupo. Medyo mahina nga ang lakas ni Oliver, pero siguradong marami siyang malalakas na baraha sa kanyang mga kamay na maaaring magamit sa mga kritikal na sandali. Sa plano ni Jingze, hanggat makukuha ni Oliver ang atensyon ng kabilang panig para sa kanya, magkakaroon siya ng pagkakataong samantalahin ito. Sa harap ng napakalaking kita, natural lang na kailangan niyang sumugal. Sa huli, iyon ay dahil hindi niya alam ang tunay na lakas ni Terence. Nang gamutin siya ni Terence, sigurado siyang purong enerhiya iyon ng isang foundation stage pick, kaya kahit na mayroon siyang marahas na apoy na may libong sumasabog na kamao, hindi naman sa hindi niya kayang labanan si Terence. Ang pinakamahalaga ay hindi niya nakilala si Woking mula simula hanggang katapusan. Isa itong napakatalinong nilalang na may malaking reputasyon sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Dahil bihira siyang magpakita ng mukha sa publiko, hindi gaanong maraming tao ang makakakilala sa kanya sa isang sulyap. Kahit na mayroon man, isa itong malaking pagpupulong ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Ang isang taong mula sa isang maliit na pamilyang tulad niya ay hindi makakapasok, kaya natural lamang na hindi niya ito makikita. Bukod pa riyan, habang papunta rito, walang sinuman, kasama na si Tudor, ang nagsabi sa kanya tungkol sa pinagmulan ni Woking. Dahil ang kabilang panig ay tagasunod ni Terence, natural lamang na naisip niya na hindi ganoon kalakas ang kanyang lakas, kaya natural lamang na wala siyang dapat ikatakot. Kung tungkol naman kay Oliver, hindi pa niya nakikita sina Terence o Woking noon. Sa paningin niya, si Tudor lang ang kalaban niya. Bagamat medyo nakakapangilabot tingnan ang mga nakaraang laban niya, hindi ibig sabihin nito na wala siyang magagawa kay Tudor ng mag-isa. Gaya ng inaakala ni Jingze, ang kanyang ama, na kumokontrol sa pananalapi ng buong pamilya, ay palihim na nakakuha sa kanya ng banal na artifact ng pamilya, ang Shadow Jar na nagbabago ng anyo. Natural lamang na hindi siya magkukulang ng iba pang mahahalagang kayamanan. Sa katunayan, mayroon din siyang nakakatakot na trump card sa kanyang mga kamay. Hanggat tama ang panahon, sapat na ito para patayin ang sinumang cultivator sa ilalim ng Golden Core Stage. Ang tumataas na kalasag ng anino ay isang mahalagang kayamanan na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Ito ang tunay na trahedya ni Oliver. Para itong banga na nagbabago ng anyo, isang napakabihirang kayamanang nauubos. Sa bawat paggamit nito, isa lang ang nababawasan ng gamit nito. Sa epekto pa lamang, mayroon itong sariling bentaha kumpara sa banga na nagbabago ng anyo. Ang epekto nito ay nakadepende sa okasyon at tiyempo. Kung ikukumpara, ang Falling Shadow Shield ay mas malamang na pumatay ng isang beses lang. Isa itong kayamanan na may napakataas na kapangyarihang pumatay. Kahit na hindi ito kasing eksaherado ng instant kill para sa mga nasa mas mataas na kaharian, hindi ito malayong mangyari. Kung ginawa niya ang lahat para sa kanya, magagawa sana ni Oliver na harapin si Tudor gamit ang Astral Shadow Shield gaano man siya kabangges at kalakas. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga, hindi pa kasama ang malaking halaga na binayaran niya para makuha ang tulong ni Wenxiang. Hindi gagawin ng mga normal na tao ang lahat ng ganoon kadali, at hindi naiiba si Oliver. Hindi niya inaasahan na biglang magiging ganito kasama ang sitwasyon at mawawala na ito sa kontrol. Hindi tulad ng Erna na nagbabago ng anyo na maaaring maging malakas o mahina, ang isang kayamanan tulad ng kalasag ng bangungot ay may kumpiyansa sa kanyang mga kamay. Kung maiiwasan niya itong gamitin, tiyak na hindi niya ito gagamitin. Ngunit ngayon, nakapagdesisyon na si Oliver. Hanggat mapapaalis niya si Tudor dito, walang makakalaban sa kanya para sa kandidato sa kasal ng pamilya. Sa oras na iyon, hindi lamang siya makakabalik na dala ang kagandahan sa kanyang mga bisig, kundi makakarating din siya sa langit sa isang hakbang, direktang magiging pangunahing miyembro ng sekta ng espiritu ng Ye at ng pamilyang Chu. Kung ikukumpara, kahit na mataas ang gasto sa paggamit ng kalasag ng Falling Shadow, hindi ito isang kawalan. Nagkasundo ang dalawa at dumaan sa isang shortcut patungo sa ulo ng ahas. Sa kabilang panig, ang grupo ni Terence ay papunta rin sa ulo ng ahas. Sa daan, sunod-sunod na lumitaw ang lahat ng uri ng kakaiba at mapanganib na mga espiritong halimaw, at hindi nagkukulang ng mga mapaminsalang nilalang tulad ng mga itim na insekto.
Kung ibang tao lang iyon, maaaring mapalad silang malampasan ito o tatakbo palayo sa oras na makasalubong nila ito. Walang pangalawang pagpipilian, ngunit dahil nandito sina Terence at Woking, simple lang ang bagay na ito. Bilang isang master na nasa tugatog ng maagang yugto ng bagong Soul Realm, hanggat hindi niya nakakaharap ang mga itim na insekto, na mga nilalang na halos walang talo maliban sa kanilang mga katangian, ang malakas na lakas ni Woking ay sapat na upang gawin ang gusto niya sa Isla ng Ahas, hindi pa kasama rito si Terence, na mayroong abnormal na katangian ng espiritual na ugat. Hanggat gusto niya, hindi kalabisan na sabihin na kayang pigilan ni Terence ang 99% ng mga nabubuhay na nilalang sa mundo, kabilang ang mga taong cultivator. Dinurog nila ang lahat ng bagay sa daan at rating ang ulo ng ahas. Patag ito sa harap nila, ito ang pinakamataas na punto ng buong isla ng ahas, at natatanaw nila ang buong isla mula rito, na nakatingin sa ibaba na parang isang maliit na bundok. Gayunpaman, wala sila sa mood na tamasahin ang tanawin. Kung tama ang hula ni Tudor, dapat ay may mahahanap silang lihim na pasukan dito. Hindi nila mahahanap kahit ang tiyan ng ahas, lalo na ang puso ng prutas. Naghanap ang grupo ngunit wala silang nakita. Nagkatinginan sila at saka bumaling kay Tudor. Hindi napigilan ni Tudor ang pagkunot ng noo. Nahulaan na niya ang lahat ng ito, at ito ay para gantihan si Terence sa pagliligtas sa buhay nito. Nakakahiya kung wala siyang makukuha. Lahat kayo, tingnan ninyong mabuti muli. Kung mayroon nga, malamang na nasa isang nakatagong lugar ito. Kung hindi, malamang ay natuklasan na ito ng iba, sabi ni Terence habang maingat na nagsisimulang maghanap. Kung hindi man niya ito mahanap ng ganito, wala na talagang natitira. Tutal, isa siyang mid-stage mystery ascension cultivator. Di nagtagal, nakahanap si Terence ng isang butas na walang kailaliman sa ilalim ng isang hindi kapansin-pansing lumang tapyas na bato sa gilid. Napakakitid nito, sapat lamang para sa isang tao na makapasok at makalabas. Mukha itong isang balon na inabandona ng maraming taon, ngunit malinaw na walang anumang pasilidad na matitirhan tulad ng balon sa isang lugar na tulad nito. Tiyak na may iba pa. Ito ba ang pasukan ng tiyan ng ahas na nabanggit mo? Mukhang wala namang espesyal. Tanong ni Ching Feng. Hindi rin ako sigurado tungkol dyan. Sa teorya lang, kung mayroon talagang lugar na tulad ng tiyan ng ahas, natatakot akong ito ang pasukan. Nag-alinlangan din si Tudor. Kumunat ang noo ni Terence. Gusto niyang gamitin ang kanyang sentido espiritual para suriin ang sitwasyon sa ibaba, ngunit hindi niya inaasahan na haharanggan ito. Tila hinaharangan ito ng isang uri ng harang, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Boss, ano ang dapat nating gawin? Lumingon si Woking at nagtanong na nagkusang magboluntaryo. Gusto mo bang bumaba ako para tingnan? Medyo mapanganib, pero dahil sa lakas niya, dapat ay kaya niyang protektahan ang sarili niya sa maikling panahon kung may mangyari. Pambihirang pagkakataon lang ang sumunod kay Terence, at kailangan niyang ipakita ang kanyang respeto. 5,446. Kalimutan mo na yan. Hindi natin alam ang lalim ng lugar na ito. Hindi tayo maaaring maging padalos-dalos. Aalis na ako. Tumalon pababa si Terence nang hindi man lang tinatapos ang kanyang sasabihin, na ikinagulat ng lahat. Nagkatinginan sila, iniisip kung kaya ba ni Terence na tumalon pababa nang hindi nalalaman ang lalim ng kanyang katawan. Hindi maiwasan ni Woking na makaramdam ng pagkaantig. Mukhang kakaiba ang lugar na ito, ngunit sa totoo lang ay medyo mapanganib ito para sa kanya. Gayunpaman, naiiba si Terence. Maaari siyang magbagong anyo sa kanyang kaluluwa anumang oras, at kahit anong uri ng panganib ang kanyang kaharipan, maaari siyang pumunta at umalis ayon sa kanyang naisin. Ang pagpaparaya sa mga pagkakamali ay mas mataas kaysa kay Woking. Ang hindi nila alam ay hindi naman ganoon katapang ang kilos ni Terence dahil lang sa kanyang spirit form. Tutal, kahit na immune ang spirit form sa karamihan ng mga pag-atake, hindi naman talaga ito matatalo. Kapag inatake siya ng apoy o kung ano paman, maaari siyang patayin nito. Ang dahilan kung bakit siya naging matapang ay pangunahin dahil sa Jade. Ang Jade ang talagang pinagkakatiwalaan niya. Hindi siya binalaan ng Jade habang pababa siya. Napagtanto ni Terence na hinaharangan ng kuweba na ito ang kanyang banal na pandama, ngunit hindi nito naharangan ang kanyang Yuan spirit body.
Hindi siya makakababa kung hindi. Maya-maya pa, muling lumitaw si Terence sa harap ng lahat. Mabilis siyang pinalibutan ni Tudor at ng iba pa, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may sabik na mga mata, kumusta? Mukhang hindi naman mapanganib sa ngayon, pero napakalalim ng butas na ito. Na-explore ko pa lang ang pasukan. Mahirap sabihin kung may mga nakatagong banta sa kailaliman. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, sabi ni Terence. Tiyak na babagsak siya, at tiyak na susundan siya ni Woking ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang kaso para kina Tudor at Chingfeng. Kung tutuusin, hindi ito biro. Gamit ang kanilang lakas, kapag nakatagpo sila ng anumang panganib doon sa ibaba, halos matatapos na sila. Sasama ako. Walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Tudor ang kanyang opinyon. Isa siyang taong mausisa sa simula pa lang. Kung hindi sana siya gumugol ng ganoon karaming oras at pagsisikap para pag-aralan ang mga pamamaraang ito, lalo na't mahulaan ang pagkakaroon ng tiyan ng ahas at ang puso ng banal na bunga ng sentido. Ngayong natagpuan na ang pasukan ng kuweba, ang pagkakaroon ng tiyan ng ahas ay halos napatunayan na. Ang natitira na lang ay ang puso ng banal na bunga ng sentido. Mula sa kanyang pananaw, kahit na wala siyang kakayahang kunin ito para sa kanyang sarili, kailangan pa rin niyang pumunta at tingnan ito kahit na mangangailangan ito ng ilang panganib. Sa ganitong paraan, si Chingfeng na lang ang natira sa apat. Hindi siya kasing determinado ni Tudor. Bagamat ang posibleng pagkakaroon ng puso ng espiritual na prutas ay isang nakamamatay na tukso sa sinuman, kasama na siya, halos alam niya ang sarili niyang mga limitasyon. Alam niyang malabong magkaroon siya ng pagkakataong makuha ito. Kaya naman, ayaw niyang sumugal. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, nahihirapan na siyang umalis ng ligtas sa isla ng ahas, bukod pa sa nasugatan siya. Mas mabuting sumunod na lang kay Terence at sa iba pa. Hindi naman gaanong naiiba ang antas ng panganib, at kahit hindi niya makain ang karne, baka makakuha pa siya ng sopas na maiinom. Hindi nagsalita si Terence matapos linawin ni Tudor at Chingfeng ang kanilang paninindigan. Wala siyang pakialam kung susundan nila siya. Tutal, kung talagang natagpuan nila ang maalamat na puso ng banal na prutas ng pandama, hindi magiging banta sa kanya ang dalawang ito. Hindi magiging ganoon kagalang si Terence pagdating sa mga ganitong bagay. Sa pinakamarami, aalagaan niya sila sa ibang aspeto. Walang pag-aatubili, nanguna si Terence, kasama sina Tudor at Chingfeng sa gitna at si Woking sa likuran. Medyo nakapag-explore na sila dati, pero ang lalim at kasalimuotan ng kuweba ay nagbukas pa rin ng mata para kay Terence at sa iba pa. Makikitid at malalim ang mga acupuncture point, at higit sa lahat, hindi tuwid ang mga ito, pawang pilipit at baluktot ang mga ito, at may mga sanga bawat 10 baitang, siksik na parang sapot ng gagamba. Kung hindi pinangunahan ni Terence ang daan, mahihilo sana ang mga nasa likuran sa loob ng ilang minuto. Sa katunayan, kahit para kay Terence, mahirap tuklasin ang lugar na ito. Ang pangunahing dahilan ay mayroong isang di nakikitang puwersa na pumipigil sa kanyang spirit sense. Hindi naman sa hindi niya ito magagamit, ngunit kapag lumayo pa ng kaunti ang kanyang spirit sense, tuluyan itong mahaharang, at hindi na niya makikita ang nasa harap niya. Kung si Terence, na nasa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng Profound, ay nasa ganoong kalagayan, ang iba, kasama na si Woking, ay pinigilan ang kanilang mga sinaunang espiritu hanggang sa puntong wala na silang magagamit. Ganoon na lang, matapos ang halos 1 oras na pag-usad, sa wakas ay bumukas ang eksena sa harap niya. Bagamat isa pa rin itong lihim na daanan, kumpara sa dating siksik na network ng mga daanan, ang lihim na daanan sa harap ay mas malapad. Para itong 12 ng mga sanga ng ilog na nagtatagpo sa isang malaking ilog, at biglang nag-iba ang takbo. Mukhang napakahaba ng butas na ito. Hindi napigilan ni Chingfeng ang mapabuntong hininga. Hindi niya ito maramdaman gamit ang kanyang espiritual na pandama, at hindi niya makita ang dulo ng sekretong daanan sa harap niya. Ang tanging nakikita niya ay ang kulay abong panloob na dingding ng sekretong daanan. Hindi niya alam kung anong uri ng bato ito gawa, ngunit ang mga fluorescent na bitik dito ay nagbibigay sa mga tao ng mahinang liwanag. Walang bakas ng pagmiminang gawa ng tao, at natural lamang ito. Kung hindi ako nagkakamali, natatakot akong ito ang esophagus na patungo sa tiyan ng ahas, malalim ang iniisip ni Tudor.
Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, lalo siyang nakakasiguro sa lugar na ito. Kung 50% lang ang kanyang kumpiyansa noong una, ngayon ay 70% o mas kumpiyansa na siya. Naglakad sila sa tuwid na landas na ito ng isa pang oras, ngunit wala pa ring senyales ng katapusan. Nakakagulat ito. Ganito ba kahaba ang esophagus ng isang supreme snake? Nalito si Ching Feng, gayon din sina Terence at Woking. Mahirap sabihin. Siguro narating na natin ang tiyan ng ahas, pero halos pareho pa rin ang itsura. Hindi rin sigurado si Tudor. Paano naman ang puso ng prutas na espiritu? Naghinala si Ching Feng. Lahat ng nakita niya ay hubad. Walang anumang buhay na bagay, lalo na ang puso ng prutas na espiritual. Wala talagang kahit ano. Sa lohikal na pagsasalita, kahit hindi niya mahanap ang puso ng spirit sense fruit, ang isang malalim at misteryosong lugar ay hindi dapat maging ganap na walang laman. Kahit gaano pa niya ito isipin, napaka-abnormal lang talaga nito. Hindi ko alam, umiling si Tudor. Nahinuha lamang niya ang pagkakaroon ng ganoong lugar batay sa mga sinaunang talaan. Talagang medyo mahirap para kumpirmahin niya ito agad. Maaaring mali ang napuntahan natin. Ito ba ang lungga ng isang mataas na ranggong espiritong halimaw? Pinaikit ni Ching Feng ang kanyang leeg. Ang lugar na ito ay halos kapareho ng daanan ng isang malaking kuweba, o parang lalamunan na patungo sa tiyan ng ahas gaya ng haka-haka ni Tudor. Ngunit kung hindi, medyo mapanganib ito. Ang dulo ng kabilang panig ay malamang na lungga ng isang nakakatakot na espiritong halimaw. Hindi ba't parang pagpapadala iyon ng isang tupa sa bibig ng tigre? Walang kahit isang dahon ng damo ang tumubo, at walang bakas ng aktibidad ng spirit beast. Siguro may problema talaga. Medyo naguluhan din si Woking. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan sa mga pagsubok, tiyak na may demonyo sa likod ng lahat ng mga abnormal na bagay. Kung walang bakas ng mga spirit beast sa isang partikular na lugar, dalawa lang ang posibilidad. 5,447. Ito ay maaaring isang natural na patay na lupain, o mayroong isang napakalakas na espiritual na halimaw sa malapit, na nagiging sanhi ng hindi paglakas loob ng ibang mga espiritual na halimaw na may iba't ibang laki na lumapit. Kahit sino pa man iyon, hindi ito magandang balita. Kung gayon, gusto mo bang umatras sandali? Hindi sigurado si Tudor. Hindi na kailangan. Ito ang lugar. May kumpiyansa sa tono ni Terence. Talaga. Nagulat sina Woking at ang iba pa nang marinig nila ito. Lahat sila ay naguluhan. Wala naman talagang nangyari, kaya paano siya nakakasiguro? Oo. Tumango si Terence ngunit hindi nagpaliwanag. Hindi niya kaya at hindi niya kailangan. Pagkatapos niyang pumunta rito, malinaw niyang naramdaman na ang siyam na tumor sa kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng huminahon. Kahit hindi niya kailangang pigilan ang mga ito tulad ng ginawa niya sa labas, hindi ito magkakamali. Malinaw na mayroong kung ano rito na pumipigil sa mga ito. Ayon sa higanteng buwaya na kumakain ng kalangitan, dahil ang mga ordinaryong espiritual na prutas ay kayang gamutin ang kanser sa sinaunang espiritu, hindi katakataka na ang puso ng espiritual na prutas, na siyang asensya ng prutas, ay nagtataglay ng katangiang ito. Siyempre, hula lamang ito. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa puso ng bunga ng espiritual na kamalayan ay makukuha niya ang pangwakas na kumpirmasyon. Nagtinginan ang grupo, ngunit dahil sigurado si Terence, wala silang dapat pagdudahan. Sinundan nila siya papasok sa lagusan, at di nagtagal, nagbago ang lagusan. Hindi na ito isang tuwid na lagusan, kundi isang mahabang dalesdes na pababa. Hindi umimik si Terence at pudosdos pababa, kasunod sina Woking at ang iba pa. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagsisindi ng insenso, biglang bumukas muli ang daanan sa unahan. Ang espasyo ay mahigit 10 beses na mas malaki kaysa sa lihim na daanan, at sa gitna ng bakanteng espasyo ay isang kakaibang hugis na mataas na plataporma. Kung ibabatay sa masalimuot at malalim na mga padron sa paligid nito, dapat itong maging isang espesyal na plataporma ng sakripisyo. Ang hindi maipaliwanag na larangan ng puwersa na hamarang sa banal na pandama ay inilabas mula sa mataas na platapormang ito. Nang makita ang eksena sa altar, lahat ay natigilan, kasama na si Terence. Totoo naman talaga. Nilunok ni Ching Feng ang kanyang laway at bamulong.
Kaya nga totoong umiiral ang puso ng prutas ng espiritu. Hindi rin makapaniwala si Tudor. Bagamat hinuha niya ang lahat ng ito mula sa mga sinaunang talaan, hindi siya masyadong kumpiyansa sa kanyang pagkamakatuwiran. Ngayon na bigla niya itong napatunayan, naramdaman niyang hindi ito totoo. Sa altar ng sakripisyo, wala pang isang talampakan ang layo mula sa mesa, mayroong isang bagay na hugis puso na lumulutang sa hangin, na naglalabas ng mahiwagang pulang liwanag ng kayamanan sa lahat ng direksyon. Bagamat iba ang hugis, ang disenyo sa ibabaw nito ay eksaktong kapareho ng isang prutas na may pandaman ng espiritu. Sa unang tingin, ito ay isang napakalaking prutas na may pandaman ng espiritu. Walang duda, ito ang maalamat na puso ng espiritual na prutas. Lumunok siya ng ilang subo at hindi na niya napigilan ang tukso. Gusto niya sanang sumugod, pero hindi siya nawala ng malay. 2 hakbang pa lang ang nahakbang niya bago siya gumanti at umatras sa likuran ni Terence at ng iba pa. Gusto niya sana, pero wala siyang lakas ng loob. Kung talagang maglalakas loob siyang sumugod para agawin ang puso ng espiritual na prutas sa oras na ito, mamamatay na siya bago pa man niya ito mahawakan. Kahit si Tudor ay hindi siya tutulungan. Alam niya ang sarili niyang mga limitasyon. Umatras si Qingfeng, ngunit lumapit si Wu Qing. Ayaw niyang kunin ang puso ng espiritual na prutas, ngunit gusto lang niyang maging mabait kay Terence at mauna sa altar. Teka, pigil ni Terence sa kanya. Boss, hindi naman sa gusto ko. Mabilis na ikinumpas ni Wu Qing ang kanyang mga kamay para linawin. Kung mapagkakamalan ni Terence na may masamang intensyon siya, malaking kawalan iyon. Alam ko, syempre, naintindihan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Umiling siya. Huwag kang magmadali, tingnan muna natin. Biglang napagtanto ni Wu Qing na masyado siyang naiinip. Paano kung may panganib? Kahit ang isang ordinaryong espiritual na prutas ay pinuprotektahan ng isang nakakatakot na sinaunang espiritu tulad ng higanteng buwaya na kumakain ng kalangitan, lalo na ang puso ng espiritual na prutas na nasa harap niya. Paano ito basta-basta na lang kukunin ng iba? Sigurado ka ba? Lumingon si Terence kay Tudor. Kahit paano niya ito tingnan, walang duda na ito ang puso ng spirit sense fruit, ngunit mayroong isang halimbawa ng isang ilusyonaryong insekto na nagpapanggap na isang spirit sense fruit. Mahirap sabihin na walang anumang kakatwa sa bagay na ito. Dapat tama ito. Maging sa hugis, laki, o disenyo, lalo na ang pulang ilaw, lahat ay eksaktong kapareho ng naitala sa mga sinaunang aklat. Ito ang puso ng banal na prutas ng pandama. Si Tudor ay lubos ng sigurado. Sinabi niya sa isang nasasabik na tono, ayon sa mga sinaunang talaan, ang epekto ng puso ng prutas ng pandama ng espiritu ay hindi bababa sa 10 beses, o kahit 100 beses, kaysa sa isang ordinaryong prutas ng pandama ng espiritu. Kahit alam ni Tudor na wala itong kinalaman sa kanya kahit na makatagpo siya ng isang napakahalagang kayamanan, nagulat pa rin siya ng husto. Tutal, ito ang kanyang natuklasan. Sige. Naantig ang puso ni Terence. Kahit walang problema sa tumor, ang puso ng espiritual na prutas ay sapat na upang hikayatin ang sinuman, kasama na siya, na hanapin ito. Malinaw niyang nararamdaman ang epekto ng pagpigil nito sa tumor. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, kailangan niya itong makuha kahit ano paman. Sa pagkakataong ito, si Terence mismo ang naglakad patungo sa altar. Sina Tudor at Qingfeng ay parehong nakatayo sa isang tabi ng may taktika. Kahit si Wu Qing ay walang balak na sumunod sa kanya. Alam na alam nila na ang kayamanan ay pag-aari ng malalakas, at ang puso ng espiritual na prutas ay tanging kay Terence lamang. Gayunpaman, hindi ito hinayaan ni Terence na maging labi sa kanyang isipan. Nanatili siyang alerto habang naglalakad patungo sa altar. Siyempre, hindi niya kailangang maging masyadong maingat sa Jade. Nakakagulat, walang anumang panganib sa harap niya, o kahit man lang walang anumang maaaring magbanta sa kanya, hindi siya binigyan ng anumang babala ng Jade. Pinanood ni Wu Qing at ng iba pa si Terence habang papalapit ng papalapit sa altar. Halo-halo ang kanilang nararamdaman, hindi alam kung sila ba ay nasasabik o nadidismaya. Gayunpaman, nang maisip nilang kukunin na ni Terence ang puso ng banal na prutas ng pandama ng walang pag-aalinlangan, biglang huminto si Terence 3 talampakan ang layo mula sa altar.
Hindi naman sa binabalaan siya ng Jade, pero nagtataka lang si Terence kung bakit hindi ito dinala ng buwaya na kumakain ng langit kung ito ay mahiwaga. Sa lohikal na pagsasalita, ang higanteng buwaya na kumakain ng kalangitan, na sinalot ng kanser ng sinaunang espiritu, ay dapat na handang magbayad ng anumang halaga para dito. Bukod pa rito, dahil nandito na ito ng napakaraming taon, walang dahilan para hindi nito malaman ang pagkakaroon ng puso ng espiritual na prutas. Walang panganib sa daan, katangahan ba iyon? Tiyak na may mali rito, at hindi basta-basta naniwala si Terence sa mga babala ng Jade. Naniniwala siyang hindi magkakamali ang Jade, ngunit hindi ibig sabihin noon ay walang panganib. Marahil ay dahil malayo pa rin sila sa tunay na panganib, kaya hindi nagbigay ng anumang babala ang Jade. 5,448. Ayon sa nakagawian noon, dahil sa napakabihirang halaga ng puso ng isang spirit sense fruit, kapag dumating ang panganib, posible na ang isang tao ay agad na mamatay nang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong makatakas, kaya mahalagang mag-ingat laban dito. Totoo na medyo masyadong maingat ang pag-aatubili ni Terence, sa kanyang mid-stage na profound level, dapat ay kayanan niyang gawin ang anumang gusto niya sa sinaunang martial world, ngunit hindi iyon dahilan para sa bulag na kumpiyansa. Kung tutuusin, ang pag-iingat ang magulang ng kaligtasan. Nang magulat sina Wooking at ang iba pa sa sitwasyon, nakarinig sila ng mga yabag mula sa kanilang likuran. Bago pa sila makalingon, isang malaking anino ang tahimik na bumagsak mula sa langit, tinakpan sina Terence, Wooking, at ang iba pa. Nagulat sina Terence at ang iba pa. Sumigaw na si Tudor ng tumataas na harang ng buwan. Lumingon si Chingfeng upang tingnan ang taong nasa likuran niya at bumulalas din, Jingze. Oliver. Tama iyan, sina Jingze at Oliver ang dalawa, ang kanilang mga kakampi. Hindi nila nahanap ang pasukan bago ang grupo ni Terence, at dahil hindi mapupuntahan ng mga normal na tao ang kuweba, nagpasya silang sumunod na lang sa likuran. Ang harang ng espiritu sa kuweba ay nagbigay sa kanila ng perpektong panangga, at hindi sinasadyang itago ng grupo ni Terence ang kanilang mga baka nagkataon lamang na ito ang kanilang gabay. Ha. Hindi mo inaasahan to, di ba? Salamat sa paggabay mo sa akin. Maangas na tawa ni Jingze. Kung hindi dahil doon, hindi sana nila mahahanap ni Oliver ang lugar na ito, at malamang ay hindi nila nakuha ang puso ng espiritual na prutas. Nagkita tayong muli, mahal kong pinsan. Sa kabilang banda, tinitigan ni Oliver si Tudor na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Ano man ang mangyari, si Tudor ang pangunahing layunin niya para sa paglalakbay na ito. Kasuklam-suklam. Punong-puno na ng puot si Chingfeng kay Jingze, at ngayon ay bigla na lang itong sumabog. Aatake na sana siya, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya makagalaw kahit walang pumipigil sa kanyang katawan. Tila naging isang matigas na eskultura ang kanyang buong katawan, hindi makagalaw. Hindi lang iyon, naramdaman din niya na may hindi maipaliwanag na bagay na mabilis na hinuhugot palabas ng kanyang katawan. Hindi iyon totoong chi o dugo, kundi isang bagay na karaniwan niyang hindi pinapansin ngunit mahalaga. Astral Shadow Shield. Ninakaw mo talaga ang kayamanan ng pamilya, ang Falling Shadow Shield. Nabigla si Tudor. Maaaring hindi pamilyar ang iba rito, ngunit bilang isang natatanging miyembro ng nakababatang henerasyon ng angkan ng Nakajima, imposibleng hindi niya malaman na ang mabilis na umaagos palabas ng kanilang mga katawan sa sandaling ito ay walang iba kundi ang pinakakaraniwang anino. Bagamat sinasabing kung saan may liwanag, may mga anino, na isang walang hanggang katotohanan, para sa pamilyang Nakajima-chu, na ang mga ninuno ay nag-aral ng shadow martial arts, ang anino ay isang kailangang-kailangan na enerhiya, tulad ng tunay na enerhiya. Kapag tuluyang nawala ang anino, ang tao ay matatapos na. Siyempre, imposibleng tanggalin ang anino sa katawan ng isang tao gamit ang ordinaryong paraan. Kahit ang angkan ng Chu, na dalubhasa sa mga teknik ng martial arts na uri ng anino, ay mayroon lamang isang bagay na alam ni Tudor na magagawa ito, at iyon ay ang kalasag ng bumabagsak na anino. Hindi lamang nito magagamit ang anino upang puwersahang mahuli ang target, kundi mabilis din itong mapaghiwalay ang target. Isa itong pangkalahatang kagamitan na walang kahinaan. Kung pag-uusapan ang pagiging pambihira, mas pambihira pa ito kaysa sa na nagbabago ng anyo.
Maliban na lang kung aprubahan ito ng Elder Council ng angkan, kahit ang pinuno ng angkan ng Chu ay hindi maaaring gamitin ito ng walang pahintulot. Hindi inaasahan ni Tudor na ang ganito kahalaga at mahalagang kagamitan ng pamilya ay palihim na makukuha ni Oliver. Ang lalaking ito at ang kanyang ama, na namamahala sa pananalapi, ay hindi lamang matapang, kundi mga taong walang batas din. Magnakaw. Hehe, paano naman naging pagnanakaw yan? Kaysa iwan yan sa bodega para mabulok, hindi ba't mas mabuting ilabas na lang at gamitin ng husto? Walang pigil na tawa ni Oliver. Malaki ang tiwala niya sa Falling Shadow Shield. Kapag nakulong na siya ng Falling Shadow Shield, kahit ang isang Aura Core Stage expert ay makapaghintay na lang sa kanyang kamatayan, lalo na si Tudor, na nasa Foundation Establishment Stage pa lang noon. Kung hindi lang dahil sa bagay na ito ay minsanang gamit lang tulad ng shape-shifting urn, matagal na sana itong ginamit ni Oliver. Hindi niya ito kayang ipagsapalaran noon, pero sa pagkakataong ito, pinag-isipan niya ito ng mabuti. Umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Kung hindi namatay si Tudor, hindi ito magiging kasing simple ng pagkakaroon ng isa pang kakumpetensya para sa kanya. Maaari pa nga siyang mawala ng paninindigan. Kung ikukumpara, ang halaga ng tumataas na shadow barrier ay wala lang. Sa harap ng mapagmataas na mukha ni Oliver, sumagot si Tudor at hindi na nagsalita pa. Sayang lang ang pakikipag-usap sa ganitong uri ng kasuklam-suklam na tao. Gayunpaman, hindi siya masyadong nataranta. Kung tutuusin, hindi lang siya at si Chingfeng ang nakulong ng bumabagsak na kalasag ng anino, kundi pati na rin sina Terence at Wu Qing. Ang tumataas na kalasag ng buwan ay isang makapangyarihang kagamitan, ngunit depende ito sa tao. Isa itong banal na kagamitan laban sa mga cultivator na nasa ilalim ng Golden Core Stage, ngunit para sa mga nilalang tulad nina Terence at Wu Qing, kahit hindi lang ito para sa pagpapakitang gilas, hindi naman ito ganoon kalayo. Handa na si Wu Qing na paalisan siya kahit wala ang tulong ni Tudor. Totoo na wala siyang masyadong alam tungkol sa Rising Sun Shadow Shield, ni hindi niya alam kung paano ito basagin. Sa katunayan, hindi na kailangang gawin iyon. Gamit ang kanyang walang pusong Ice Force, tiwala siyang kaya niya itong basagin ng puwersa. Gayunpaman, nang akmang gagawa na sana si Wu Qing ng hakbang, biglang nagpadala si Terence ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, huwag kang gagalaw, hintayin natin at tingnan. Sandaling natigilan si Wu Qing, ngunit agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Terence at itinigil ang kanyang ginagawa. Nang makita ang grupo ni Terence na may 4 na miyembro na tahimik na tinatanggap ang kanilang kapalaran, nagkatinginan sina Jingze at Oliver at nagtawanan. Sa kanilang mga mata, ang 4 na taong nakulong sa kalasag ng Falling Shadow ay patay na. Bagamat medyo mahal ang paggamit ng mahalagang kalasag ng Falling Shadow, madaling pumatay ng 4 na tao ng sabay-sabay at sulit naman ito. Hindi nila alam na sa ilalim ng mga tagubilin ni Terence, ginamit na ni Wu Qing ang kanyang walang awang Ice Force upang sapilitang mapaglabanan ang tumataas na presyon ng bumabagsak na Shadow Shield. Maging sina Tudor at Chingfeng ay nagawang tumayo sa loob ng kalasag ng isang buong araw nang walang anumang problema. Nagmamalaki pa rin ang kanilang tawa, pero bigla silang tumigil pagkaraan ng ilang sandali. Nagkatinginan sila at sabay na sumugod papunta sa ritual na mesa. Ngayong patay na sina Terence at ang iba pa sa kanilang paningin, hindi na nila kailangang magtulungan pa. Ang dalawang tinatawag na magkaalyado na ito ay agad na naging mortal na magkaaway, at ang bangka ng pagkakaibigan ay maaaring tumaob anumang oras. Sa harap ng sukdulang tukso ng puso ng espiritual na prutas, maging ang magkapatid na dugo ay magiging masungit, hindi pa kasama rito ang alyansa sa pagitan ng 2 taong ito na may kanya-kanyang lihim na motibo. Sa panahong ito, lalo na ang pagbagsak ng alyansa, hindi nakakagulat na magpapatayan sila. Gayunpaman, sa kanilang dalawa, nasugatan si Jingze kahit na mas malakas siya, at ginamit lang ni Oliver ang kanyang pinakamalaking trump card, ang Falling Shadow Shield, kaya wala silang kumpiyansa na makipaglaban hanggang kamatayan sa kabilang panig. Ang tanging magagawa nila ay sumugod sa plataporma ng sakripisyo. Hanggat mas mabilis sila ng isang hakbang kaysa sa kabilang panig, makukuha nila ang puso ng espiritual na prutas at mapapailang lang sa mataas na antas. 5,449.
Gayunpaman, nang sabay silang dalawa na lumapit sa altar at magplano na sana laban sa isa't isa, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa isang kisap mata, ang dalawang buhay na tao ay naglaho sa ere ng walang anumang babala. Ang puso ng banal na bunga ng pandama ay lumulutang pa rin sa altar, kasing liwanag at kasing ganda pa rin ng dati. Walang nagbago, na parang hindi kailanman nagpakita sina Jingze at Oliver. Nainggit si Qingfeng nang makita niyang sumugod silang dalawa, ngunit sa sandaling ito, manhid ang kanyang anit at hindi siya makapagsalita. Hindi lang siya ang nag-iisa. Natulala rin sina Woking at Tudor, at maging ang anit ni Terence ay manhid. Mabuti na lang at mas maingat siya at hindi kumilos ng padalos-dalos. Mabuti na lang at kusang loob na pumunta sa pinto niya sina Jingze at Oliver, ang dalawang puting daga. Kung hindi, si Terence ang malamang naloko. Ano? Anong nangyayari? Ginamit ni Woking ang kanyang walang awang kapangyarihang yelo para sa pilitang basagin ang panangga ng repair shadow na nakatikip sa ulo ng lahat. Natigilan siya sa eksena. Patay na ba sila? Hindi napigil ang magtanong ni Tudor. Mahirap sabihin, umiling si Terence. Hindi siya binigyan ng babala ng Jade, kaya hindi dapat mapanganib ang biglaang pagkawala nila. Ang problema, saan sila nagpunta pagkatapos nilang mawala? Ang tanging bagay na natitiyak niya ay mayroong isang uri ng mahiwagang pormasayon sa altar. Maaaring ito ay isang pormasayon ng teleportasyon, o maaaring hindi, ngunit tiyak na mayroon itong katulad na epekto. Kung tungkol naman sa kung saan sila ay teleport pagkatapos umakyat, hindi pa iyon alam. Matapos maglakad-lakad sa paligid ng altar, sinimulan itong pag-aralan ni Terence ng may malaking interes. Kung tungkol naman kina Tudor at Qingfeng, na nakatakas, palihim silang nagulat. Natuto na sila mula sa kanilang mga pagkakamali. Bago pa nila makumpirma ang kapalaran ni Jingze at Oliver, hindi na sila maglalakas loob na lumapit dito. Kung tungkol naman kay Woking, hindi naman siya ganoon kamahiyain. Sinunod lamang niya ang mga utos ni Terence. Matapos itong pag-aralan ng ilang sandali, wala nang makita si Terence kahit sa kanyang karanasan at pananaw. Ikinagulat niya ang resultang ito, dalawang posibilidad lamang ang mayroon. Alinman sa ito ay isang ganap na kakaibang sistema mula sa Sky Class Island, kaya ang kanyang karanasan sa isla ay walang silbi, o ang pormasyong ito ay napakalalim kaya wala siyang makita. Posible ang parehong posibilidad, ngunit kung pag-iisipan itong mabuti, hindi ito malamang. Hindi na kailangang banggitin ang huli, kahit paano pa ito tingnan, ang Sky Class Island ay mas mataas kaysa sa sinaunang maliit na mundo ng mga manlalaban. Hindi ito paniniwalaan ni Terence kung ang pormasayon sa harap niya ay napakataas na kahit ang Sky Class Island ay hindi maipaliwanag. Kung tungkol naman sa una, mas malamang ito sa teorya, ngunit hindi gaanong malaki ang posibilidad. Huwag kalimutan na nakasalamuhan na ni Terence ang sinaunang maliit na pormasayon ng Jiangho dati, hindi lamang ito isang kailangan na pormasayon ng teleportasyon, kundi pinag-aralan din niya ang isang hakbang ng sektang Qinyan patungo sa pormasayon ng kalangitan sa likurang bangin. Bagamat maraming mga trick at pamamaraan na naiiba sa Tianjia Island, hindi ito umabot sa puntong ang buong sistema ay ganap na naiiba. Kahit papaano sa mga tuntunin ng pangunahing istruktura, nagmula sila sa iisang pinagmulan, kahit na si Terence ay hindi isang master ng pormasayon. Makikita rin ito. Gayunpaman, hindi niya talaga maaninag ang hindi maipaliwanag na pormasayon sa altar ng sakripisyo sa harap niya. Kung talagang pag-uusapan nila ang ibang sistema, malamang na hindi ito galing sa parehong sistema ng karaniwang pormasayon sa sinaunang maliit na Jiangho. Maaaring isa itong pambihirang sinaunang sanga. Siyempre, haka-haka lamang ito ni Terence. Hindi niya alam kung paano ito beripikahin. Walang nangahas na gambolain si Terence habang siya ay nawawala sa kanyang iniisip. Matagal bago nagtanong si Tudor, iyan. Anong nangyayari sa kanila? Bakit bigla itong nawala? Hindi ako sigurado. May kakaibang pormasayon dito, pero hindi ko maintindihan kung tungkol saan iyon, umiling si Terence. Nagtinginan ang lahat. Kung kahit si Terence ay hindi maintindihan, wala nang paraan para malaman nila. Boss, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Woking.
Ang puso ng banal na prutas ng pandama ay nasa harap niya, at walang normal na tao ang handang bumalik ng walang dala mula sa ganoong takot. Kahit alam nilang wala silang makukuhang bahagi nito, ang pagkakasala ng pag-aaksaya ng isang mahalagang kayamanan ay isang bagay na hindi nila maaaring baliwalain. Huwag kang gagalaw, susubukan ko ulit. Malinaw na ayaw sumuko ni Terence ng basta-basta. Habang lumalakas siya, nagiging mas maingat at seryoso siya, ngunit hindi siya nagkulang ng loob na sumugal. Natural lang na sumugal para sa puso ng espiritual na prutas, bukod pa sa kailangan pa niyang harapin ang kanser ng kanyang kaluluwa. Tumango ang lahat, at nasulyapan ni Terence ang hawak ni Tudor. Isa itong bagay na parang sapot ng gagamba na may napakagandang disenyo. Hindi niya alam kung anong material ang ginamit dito, ngunit napakagaan nito, lumulutang sa hangin na parang nakababa. Ito ba ang tumataas na harang ng buwan? Casual na tanong ni Terence. Tama iyan, pero minsanan lang itong gamitin. Kuya Linford, tingnan mo, marami ng sinulid ng gagamba ang naputol. Wala nang silbi, sabi ni Tudor na may bahid ng panghihinayang. Pwede ko ba itong makuha? Interesado si Terence. Siyempre naman. Mabilis na iniabot ni Tudor ang panangga ng anino na bumabagsak kay Terence. Kinuha niya ito dahil pakiramdam niya ay sayang lang ito. Matapos niya itong ibalik kay Nakajima, maaari itong gamitin bilang ebidensya laban kay Oliver. Siyempre, imposibleng mapabagsak si Oliver at ang kanyang ama gamit lamang ito. Maaari na rin niya itong ibigay kay Terence bilang isang pabor. Maraming salamat. Tumango si Terence. Bigla niya itong hiniling, matapos ang kanyang naranasan, naramdaman niya na kahit na ang tumataas na Shadow Shield ay hindi gaanong kapakipakinabang sa mga high-level practitioner, kakaiba pa rin ito. Maaari niya itong ibalik sa Sky Class Island at hayaang pag-aralan ito ng Hari ng Basura, maaaring may sorpresa. Habang iniisip ang Hari ng Basura, hindi maiwasan ni Terence na mapaisip. Mahigit isang taon na mula nang ilabas niya ang kanyang diwa, at iniisip niya kung kusta na si Tiangang at ang iba pa. Iwinaksi ni Terence ang kanyang masalimuot na mga iniisip. Ano man ang mangyari, kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ang puso ng espiritual na prutas at maalis ang siyam na tumor. Inayos niya ang kanyang pag-iisip at sinubukang pumasok sa altar. Gayunpaman, bago pa siya makalapit ng 10 metro mula sa ritual na mesa, isang hindi maipaliwanag na makapangyarihang puwersa ng pagsipsip ang mahigpit na bumalot sa kanya, na parang may dinakikitang itim na butas sa harap niya, na parang baliw na sinusubukang lumunin siya. Mabilis na naging essence spirit si Terence, at nawala ang presyon. Mabuti na lang at walang epekto ang puwersa ng pagsipsip sa mga essence spirit. Ligtas na siya ngayon, ngunit kung paano makuha ang puso ng prutas ay isang mahirap na problema. Matapos maramdaman ang malakas na puwersa ng pagsipsip, alam ni Terence na kapag naging Yuan spirit form na siya, lalamunan siya ng panandalian ng walang anumang pagkakataong mabuhay. 5,450. Gayunpaman, kung hindi niya gagawin iyon, wala na siyang magagawa kundi panoorin na lang ang puso ng spirit sense fruit na naglalaho. Walang pag-aalinlangang nagdesisyon si Terence. Ang kanyang essence spirit ay dumating sa puso ng prutas at naging kanyang essence spirit form. Sumabog ang kanyang kamay hanggang sa limitasyon at agad niya itong pinulot. Tagumpay. Ngunit bago pa siya makapagsaya o makabalik sa kanyang anyong espirito, hinigop siya papasok. Ito ang sentro ng black hole, at kahit siya ay hindi napigilan. Boss. Nagulat si Woking. Kahit handa na ang kanyang isipan para dito, nabigla pa rin siya nang mangyari talaga ito. Sinundan pala ni Terence ang mga yapot ni na Jingze at Oliver. Ano ang gagawin niya? Base sa kanyang karaniwang estilo ng lubos na pagkamakatuwiran, tiyak na tatalikod at aalis siya sa oras na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente noong sinaunang panahon, natuto na siya ng leksyon. Kung magiging ganoon siya katanga para ulitin ang parehong pagkakamali, hindi na siya si Woking. Hahanapin ko si boss. Pwede kayong umalis kung gusto ninyo, o manatili kung gusto ninyo. Casual na binigyan ni Woking sina Tudor at Ching Feng ng ilang tagubilin, at pagkatapos ay dumiretso sa altar ng sakripisyo. Bumulong sandali si Tudor sa sarili, pagkatapos ay nagpa siya, sasama rin ako. Kung gayon.
Kung gayon ay hindi ako sasama. Mag-ingat ka. Tanging si Qingfeng lamang ang pumiling manatili. Bagamat wala siyang napala sa paglalakbay na ito patungo sa isla ng ahas sa ngayon, ang kakayahang manatiling buhay ang pinakamalaking pakinabang para sa kanya. Masyadong mapanganib ang paglalakbay, at masyadong nakakatakot ang altar ng sakripisyo sa harap niya. Ayaw niyang mailibing kasama nito. Tutal, wala naman itong maitutulong sa kanya. Delikado para sa kanya ang umalis ng mag-isa, pero mas mabuti na iyon kaysa sa magmadaling pumunta sa altar para mailibing kasama ng mga patay. Tutal, hindi naman siya tanga. Walang sinabi sina Wuking at Tudor tungkol sa pag-atres ni Qingfeng. Tutal, likas lang naman iyon sa tao. Sa katunayan, labis na nagulat si Wuking sa desisyon ni Tudor. Sa paglipas ng panahon, lagi niyang iniisip na isang pasanin si Tudor. Ngayon, mas lalong lumaki ang respeto niya rito. Kung tungkol naman kay Qingfeng, isa siyang rebelde noon pa man. Kung hindi dahil kay Tudor, bibigyan sana siya ni Wuking ng libreng paglalakbay sa kalawakan ng may sampal. Hindi pinansin si Qingfeng, na umatras ng mag-isa, sina Wuking at Tudor ay sunod-sunod na tumalon papunta sa altar ng sakripisyo. Pagkatapos, gaya ng inaasahan, kasabay ng isang kislap ng puting liwanag, silang dalawa ay naglaho mula sa altar ng sakripisyo ng walang bakas. Sa kabilang banda, si Terence, na naunang pumasok sa Pormasayon, ay nakakita lamang ng kadiliman at kaguluhan sa harap niya. Pakiramdam niya ay parang pinipiga ang buong katawan niya. Kahit na hindi ito ang kanyang tunay na katawan kundi ang kanyang essence spirit, ang pakiramdam ay napakahalata. Gayunpaman, hindi pa niya naranasan ang ganito noon at hindi niya alam kung ito ay isang ilusyon o kung ito ay totoo. Ngunit mabilis na lumipas ang pakiramdam, at sa sumunod na sandali, natagpuan ni Terence ang sarili na nakatayo sa isang maliit na espasyo na wala pang 1 metro kwadrado. Napapaligiran siya ng kadiliman, at wala siyang makitang kahit ano. Mabuti na lang at bumalik na sa normal ang kanyang banal na pandama at hindi na nalilimitahan tulad ng dati, kaya hindi siya nabulag. Hindi namamalayang humakbang si Terence sa gilid at tumalon pababa para tingnan kung may iba pang ilalim sa ilalim ng teritoryo at kung ano ang sitwasyon. Wala siyang pakialam sa pagtalon, pero labis siyang natakot kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Walang kalaliman ang lugar na ito, at si Terence ay nahulog ng ilang libong metro, parang nahulog siya sa bundok Everest. Wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa kanyang anyong espiritu at lumipad pabalik. Ayaw na niya itong subukan pagkatapos niyang bumalik sa maliit na lugar. Kakaiba ang lugar na ito. Maliit lang ito, pero lumulutang ito sa hangin ng walang anumang pundasyon. Paano niya ito nagawa? Ngunit simula nang mapunta siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang kanyang pag-unawa sa mundo ay paulit-ulit na napanibago. Hindi nakakagulat na may mga kakaibang bagay na tulad nito sa ilalim ng kanyang mga paa. Tutal, mayroong lahat ng uri ng makapangyarihang nilalang noong sinaunang panahon. Matapos tumigil, sinimulang pag-aralan ni Terence ang kakaibang lugar. Lumuhad siya at hinawakan ito gamit ang kanyang kamay, nagulat sa kanyang nahawakan. Napagtanto ni Terence na ang lupang kinatatayuan niya ay hindi gawa sa normal na lupa at mga bato. At isa pala itong napakabihirang kaliskis. Base sa tekstura, mas malapit ito sa kaliskis ng isang ahas, pero paano magiging ganito kalaki ang isang ordinaryong kaliskis ng ahas? Kung talagang kaliskis ng ahas ang mga ito, gaano kalaki ang ahas? Ito kaya ang mga kaliskis ng kataas-taasang ahas. Gulat na bulong ni Terence sa sarili. Kung totoo ang kanyang hula, mahirap itong isipin. Ngunit kung isasaalang-alang ang pagiging kakaiba ng lugar na ito, dahil sinasabi ng alamat na ang buong isla ay binago ng ahas na tay, makatuwiran na ang mga kaliskis sa ilalim ng kanyang mga paa ay mga kaliskis ng ahas na tay. Gayunpaman, ano ang inaasahan nito para lumutang sa hangin? Kung lumapag siya rito, nasaan sina Jingze at Oliver na pumasok kanina? Wala sila sa maliit na teritoryong ito ng mga kaliskis ng ahas. Maaari kayang nahulog sila roon. Pero paano siya naging ganito kaswert? O baka naman maraming kaliskis ng ahas dito, at isa lang ang kinatatayuan niya, habang sina Jingze at Oliver ay natamba sa kabilang kaliskis. Siyempre, ang haka-haka na ito ang pinakamalamang.
Habang nag-iisip si Terence, may narinig siyang malakas na ingay mula sa malayo. Nakakabingi talaga. Nabigla si Terence. Ginamit niya ang kanyang spirit sense para suriin ang distansya at malinaw niyang naramdaman ang 5 kakaibang halimaw na lumilipad patungo sa kanya. Ang mga halimaw na ito ay malinaw na may ulo ng ahas, ngunit katawan ng mga buwaya. Natigilan si Terence. Ito ba ay ang hybrid ng isang sinaunang ahas at isang buwaya na kumakain ng langit? Ayos lang sana kung magmumukha lang silang kakaiba, pero ang talagang ikinagulat ni Terence ay ang bawat isa sa mga halimaw na ito ay nasa Golden Core stage man lang. Napakabihira nito sa sinaunang martial world dahil ang sinumang Golden Core Stage Master ay itinuturing na isang high-end combat force sa sinaunang martial world, at gayon din ang mga Golden Core Spirit Beast. Talagang bihira na makakita ng grupo ng mga ito. Ang mga nilalang na ito na may ulong ahas at katawang buwaya ay halatang papunta kay Terence, ibinubunyag ang kanilang mga pangil at iwinagayway ang kanilang mga kuko na parang siya ang kanilang biktima. Bahagyang kumunat ang noo ni Terence, ngunit dahil hindi sila dumating ng may mabuting intensyon, hindi siya magiging mabait. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang 5 elemento na pumatay kay Chi. Swish! Tumama ang intensyong pumatay sa ulo ng pinakamabangis na halimaw, ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Hindi nakaramdam ng anumang sakit o pinsala ang halimaw. Hindi nito pinansin ang 5 elemento na pag-atake na may intensyong pumatay, talagang nawala ng malay si Terence. Kakaiba talaga ang mga bagay sa isla ng ahas na ito. Immune ba ito sa mga pag-atake tulad ng mga ilusyonaryong bulate na nakasalubong niya dati? O sadyang napakakapal ng balat ng lalaking ito na umabot na sa isang tiyak na antas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.